So yun mga katropa, meron ditong Click 125 dinala sa atin, hindi umaandar, hinatak na sa shop. At ang problema ng motor ni boss mga katropa, pinapagawa na ito sa ibang shop. Ngayon yung ibang shop, nagpalit sila ng pyesa kasi hindi umaandar yung motor ni boss. Nagpalit sila ng CPK sensor. So ang pinalit nilang CPK sensor mga katropa ay original din. Pero pagkatapos na magpalit ng CPK sensor, hindi pa rin umaandar yung motor ni boss. So isusi natin yung motor ni boss mga katropa para makita nyo yung sitwasyon. Pag susi, meron naman siyang display ng panel, walang error. Pero kapag pinush button natin, Renz, papisil mo nga doon ay. Sira na kasi yung switch ni boss dito kaya sa kabila napipisilin. Pero kapag pinush button, kung mapapansin nyo, yan, nagkakaroon siya ng battery gauge. Pero yung battery niya, i-check natin kung malakas. Pag pinush button natin, gumagalaw lang yung kanyang panel. Tapos hindi umaandar. Yan. Ngayon, yung ginawa ng iba, dahil hindi umaandar, nirekta na nila yung side stand. Pero pagkarekta ng side stand, hindi pa rin umaandar yung motor ni boss. Isa pa sa problema, yung kanyang main fuse, ito yung 25 amperes, madalas pala siyang pumutok. Nakailang palit na sila dito. Tapos yung kanyang starter relay, nabasag na kasi tinotroubleshoot ng ibang mga gumagawa. Ngayon, since na pumuputok daw yung fuse, sabi nung mga unang gumawa, may problema na yung kanyang computer box. So ang balak ng mga unang gumawa, papalitan kay boss ng computer box. Dahil meron daw silang napanood sa isang YouTube o sa video na kapag tinanggal daw itong socket na ito, itong green wire tsaka red na mayroong lining na yellow, yung magkatabi na ito, kapag tinanggal daw yung socket na yan, napanood nila, kapag inalis mo daw yan, tapos pag sinusimot, dapat hindi daw magdi-display yung kanyang panel. Pero kapag nagkaroon ng display yung kanyang panel, automatic daw, sira na daw yung kanyang computer box base dun sa napanood nila sa video. Ngayon, subukan natin, tanggalin itong socket na ito. Ayan. So naalis na natin yung socket. Try natin na isusi. So ito yung sinasabi nung mga unang gumawa, kapag inalis daw ito na napanood nila sa YouTube, at kapag nagkaroon daw ng display yung kanyang panel, sira na daw yung kanyang computer box. So yun yung sinabi nila. Pero sa ngayon, hindi muna natin i-declare na sira yung computer box. Ang gagawin natin dito mga katropa, kasi syempre medyo may kamahalan yung kanyang computer box. Minsan naka-encounter kasi ako dito mga katropa na yung Honda Click, kapag madalas pumuputok yung main fuse, yung 25 amperes, may pagkakataon na sira na yung kanyang computer box. Pero hindi kami basta-basta nagpapalit o nagde-declare ng computer box hanggat hindi tinotroubleshoot. So ang gagawin natin dito para makatipid tsaka makamura yung ating customer, ang gagawin natin, ito troubleshoot muna natin yung motor. At pagkatapos nating matroubleshoot, kung okay naman lahat, tsaka tayo magde-decide na magpalit ng computer box. Tsaka nga pala mga katropa, kung gusto nyo magpagawa sa akin ng personal sa wiring, isearch nyo sa inyong Google Map ang Jad Allen Motorcycle Electrical Shop, Lingayen, Pangasinan. So ang unang gagawin natin dito mga katropa, alisin natin yung sa bandang side ng ating magneto. I-expose natin yung magneto niya, alisin natin yung mga cover para titignan natin kung ano yung sitwasyon ng magneto ni boss. Kasi kapag pinupush button niya, hindi tumutuloy. Kaya ang una muna natin gagawin sa pag-troubleshoot, alisin natin yung cover ng magneto. So ito na yung magneto nila boss mga katropa. Tapos ipupush button natin, titignan natin kung anong sitwasyon ng kanyang magneto. Tropa, i-push button mo nga. So kapag pinush button, kung mapapansin niyo yung magneto niya, yan o, gumagalaw-galaw lang siya ng kaunti o. So pag gano'n ang sistema ng kanyang stator, hindi tumutuloy, possible na problema. Lobat yung kanyang battery. I-check natin. Okay, number 1, i-check yung battery kung lobat, kaya hindi tumutuloy yung kanyang ikot. Pangalawang problema, may nag-i-stack up sa makina. Either doon sa panggilid, doon sa mga drive piece niya, sa mga pulley, or doon sa piston, maganit, stack up. Ayun yung pangalawang problema. Pangatlong problema, computer box. So isa-isahin natin lahat yan. So ang unang gagawin natin, i-check muna natin yung kanyang battery, kung ano yung voltahe, kung malakas pa ba or hindi na. So ang gagawin natin, i-voltmeter natin. Tropa, kunin mo yung voltmeter. Yung diagnostic tools namin Mapapansin nyo mga katropa, 12.7, nasa standard pa yung voltahe ng motor ni boss, yung kanyang battery, walang problema. So hindi dyan yung problema niya. Pangalawang i-check natin, gaya ng sinabi ko, pangalawang possible na problema, maaring may problema sa panggilid. Kapag bumitaw yung mga piyesa sa panggilid, syempre kahit i-push button mo, kung mag-stack up yung kanyang sigunyal, hindi rin siya andar. Or kung may problema sa
sa piston, stock up, kahit i-push button mo, hindi rin talaga iikot yung ating magneto. So, i-check natin yan, pero hindi na natin kailangan tanggalin yung panggilid at hindi na natin kailangan buksan yung makina. Dito pa lang sa magneto, pwede na natin siya ma-check. So, ang gagawin natin dito, iikot natin yung magneto. So, mararamdaman nyo naman kung iikutin nyo yung magneto, tapos hindi nyo maikot, pigil. So, automatic na mayroong bumabangga. So, i-check natin yung panggilid muna at pag wala sa panggilid, bubuksan natin yung makina. Pero pag makina ng usapan dito mga katropa, hindi na kami gumagawa ng makina sa shop. More on wiring lang kami. So, para ma-check natin yung dalawang problema na yon, yung panggilid tsaka yung sa piston, ang gagawin natin, iikutin natin itong magneto. Kapag naikot natin ng 360 degree yan na walang sabit, so ibig sabihin, walang problema sa panggilid, wala rin problema dun sa piston. Tropa, ikutin mo nga. So, ikutin natin. Sige. Pakiramdaman mo tropa kung may sabit ha. Kung may sayad ha. So, pakiramdam natin kung may sayad yung motor, hindi yung nag-iikot ha. May sayad? Wala. Walang sayad? Walang sayad. O bakit hindi siya matino kung wala sa sayad? Di ba? Kasi hindi siya matino, hindi siya umaandar, ibig sabihin may sayad siya. May tulo. May tulo. Wala siyang sayad pero hindi siya matino. Kakaiba yun ha. Wala, sige, ikutin mo. Wala talagang sayad pero hindi siya matino. So, naiikot namin mga katropa ng 360 degree yung ating magneto. Ang ibig sabihin yan, free wheel yung ating piston, walang problema. At wala rin problema doon sa kanyang flyball at sa kanyang panggilid. Pero sa ngayon, wala siyang sayad pero hindi siya matino. So, pangatlo, computer box yung kanyang problema. Pero bago tayo mag-declare ng computer box, syempre, meron pa tayong gagawin dito sa loob ng kanyang magneto. Yung kanyang CPK pala, isa rin sa problema ito. Ayan, maraming option na pwedeng gawin bakit hindi umiikot. Yung CPK niya kasi, siya rin yung nagpapaikot dito sa magneto. Kasi yung ating magneto, wala na siyang starter motor, kundi ECG na yung kanyang function, yung kanyang mechanism, ECG na. So, ang nagpapaikot sa kanya, minsan, dito sa magneto, yung kanyang CPK sensor. Gaya nga ng sabi ko, nagpalit na sila ng original na CPK sensor, kaya hindi na natin siya pagbibintangan. So, ano pa ba yung nagpapaikot dito sa ating magneto para umandar? Siyempre, yung kanyang stator. Doon siya kumukuha ng puwersa, galing ng computer box, papunta dito sa stator. So bago tayo magpalit ng computer box, ang last option natin muna na titignan yung kanyang stator. I-check natin siya kung condition pa ba, kung mayroon bang naputol or kung mayroong sunog. Yun muna yung unang gagawin natin. Pag good yung ating stator, good lahat dito, tsaka tayo mag-decide na magpalit ng computer box. Tara pa, tanggalin mo yung stator niya. Tignan mo kung may sunog Tapos kung walang sunog, linisan, ibalik uli Okay, sige, i-check muna natin yung stator niya. So pinupull wave namin yung smash ni boss Bagong bili lang yung battery ni boss pero nalobat kaagad, kaya ang gagawin namin, ipo-full wave namin. Yun nga lang, sinacharge namin yung kanyang yung kanyang battery 80% na kaagad pero lobat, tapos nagpo-full na. Kaya medyo alanganin na yung kanyang battery, maaaring factory defect yung battery niya. Tara pa, may sunog? So ito mga katropa yung stator ni boss sunog. Yan pero yung iba good naman, yung iba ito nga lang sunog. So ito rin yung dahilan bakit yung magneto gumagalaw-galaw lang, dahil sunog na pala yung kanyang stator. Ayan di ba? Yung may-ari nito wala pa? Wala pa. So aalisin muna natin tong stator niya, tapos hihintayin natin yung may-ari, pabibili natin ng bala na siya kung second hand or brand new yung bibili niya. So nakapagtaka rito kasi yung nagpalit ng CPK sensor, ito yung bago. Nagpalit sila ng bago. Syempre kapag nagpalit ka, nakaganito na sa iyo yung kanyang stator. Hindi pa nila napansin na mayroong itim. Ayan Sa tutusin nga, hindi siya itim lang tignan makikita mong sunog ka agad. So yun, na mistake nung gumawa ng CPK, hindi niya napansin na mayroon palang sunog dito. Okay, so hintayin natin yung yung may-ari. Dumating na yung stator ni boss kasi tinawagan namin si boss na stator yung problema niya, yung sira niya. So ito yung nasunog na stator, yung dating stator niya, tapos ito naman yung stator na nabili niya. Second hand lang, nabili niya sa Katayan, pero mukhang bago pa Pero sulit na rin. Boss, magkano bili niya boss? 1.2. Pero ang brand new Nasa 3 plus ang brand new Sulit na rin Sariwang-sariwa pa. Sige, kabit mo muna So pagkatapos may kabit yung stator mga katropa, i-testing natin kung gagana na yung motor. At kung hindi gumana, automatic bibili na tayo ng computer box. So inaikabit na natin yung mga katropa, yung stator ni boss. At na-set up na rin yung kanyang magneto. Nailagay na rin. Subukan natin.
Susi natin. Sige, pisilin mo rin. Tapos tignan natin kung umaandar. Yun oh. It's alive. Hallelujah. Isa pa. Susi. Medyo maganit na rin ah. Tapos push button. Yun oh. Alright, buhay na buhay. So nakaligtas tayo sa sa computer box. Ngayon, yung sinasabi ng mekaniko na kapag tinanggal to, dapat hindi magkaroon ng ilaw. Subukan natin. Naalisin, tapos susi, umiilaw. Meat busted. So hindi siya totoo. Hindi totoo yun yung sinasabi nila ng ganon. So importante rito, na troubleshoot natin ng maayos, nakatipid yung customer. Pag sakaling ganito yung problema ng motor ng inyong customer, huwag muna magpapalit ng computer box. Napaka-importante yung pagto-troubleshoot para makaiwas ng gastos at syempre hindi mabili yung pyesa na hindi naman dapat bilhin. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, nagagamit nyo ito sa inyong panganap buhay o sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwa-wiring. Friends, isa pa. Papisil ng preno. Sira na kasi yung preno ni boss dito, yung switch. Push button. Yun o. It's alive.